Magandang araw po mga kapatid. Pastor Lito De Leon muli of Without Walls Ministries. When God created us in His image and likeness, kung anong mayroon ng Diyos, mayroon din po tayo. Except yung pagiging Diyos niya. At ang likeness na binanggit dito ay ang kanyang karakteristik na mayroon ng Diyos na minana po natin sa Kanya. At ang pinakamahalagang karakteristik na minana natin is the ability to understand, to reason, and to choose na wala sa ibang nilikha. Sa tao lamang po. In other words, nang likhain po tayo ng Diyos sa kanyang likeness, kasama na po rito ang pagkakaroon ng karunungan, umunawa, umintindi, at kakayahang manindigan kung ano po ang mabuti at masama. At hindi lang po yan. Binigyan din tayo ng pansariling desisyon. Free will. Hindi po tayo nilikha ng Diyos na parang mga robot na kapag sinusian, saka lamang kikilos pakaliwa at pakanan. Amen po ba? At walang kakayahang manindigan, umunawa at gumawa ng sariling desisyon. Amen. Sa akin pong pag-aaral, ito po ang aking natuklasan. The ability to make intelligent and correct decisions is one of the greatest secrets of successful Christian living. Amen. Pwede po itong i-apply sa lahat ng area ng buhay mo. Ikaw man ay isang politiko, sundalo sa gitna ng gyera, negosyante, atleta, empleyado, o simpleng mamamayan lamang. At ang standard po ng Christian living is no other than the Bible itself. Kung kaya't bilang Kristiyano, dapat po nating alamin ang salita ng Diyos kung gusto nating makaranas ng ibayong biyaya at pagpapala mula sa langit. In other words po, dapat po nating alamin ang salita ng Diyos at maisabuhay ito sa pamamagitan ng tamang desisyon base sa salita ng Diyos araw-araw. Amen. Subalit, in the other hand, sa kabilang dako, isa pong survey sa study ni George Barna, it tells us that the emerging generation has no basic understanding of the Bible or even many stories of the Bible because their parents failed to teach them about the Lord and His words. Their parents failed to take their kids to church and to role model for their kids the value of church. Amen. Ang mga magulang po ngayon, kapatid, nagkakamali na huwag nilang turuan ang kanilang anak, dalhin sa simbahan para kasama sa pagsamba at turuan ng salita ng Diyos. Hindi lang po yun. I-role model nila ang kanilang tinuturo sa mga anak. Sa atin pong ministry, sa atin pong church, huwag lang po nating ipaubaya sa kids ministry ang pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa Diyos at sa kanyang salita. Ngunit dapat po itong magsimula sa pagtuturo ng magulang sa kanilang tahanan. At ang pinakamahalaga sa lahat ng pagtuturo, kapatid, isabuhay natin ang mga bilang mga magulang ang ating tinuturo po sa kanila. Amen po ba? Dapat po natin tinitrain mga bata pa ang ating mga anak upang paglaki nila, hindi sila mapariwara at hindi sila mahiwalay sa pagtuturo natin. Ang sabi po sa Proverbs 22:6, basahin ko po sa inyo, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Wow! Mga kapatid, ituro natin sa ating mga anak habang sila ay bata pa ang daang dapat nilang lakaran upang hanggang sa paglaki, di nila ito makakalimutan. Praise the Lord. Sapagat ang puntong ibig kong bigyan ng diin, mga kapatid, napakahalaga po ito sa ating relasyon sa Diyos. Binigyan po tayo ng Diyos
ng mataas na antas ng pag-uunawa at kakayahan na pumili kung anong desisyon o buhay na gusto nating tahakin. At ang standard of decision na yan ay kung anong sinasabi sa salita ng Diyos. Amen. With that in mind, basahin po natin ang main verse na inihanda ng Diyos para sa araw na ito, na matatagpuan sa Luke chapter 18, verse 31 to 34. Pero bago po natin basahin, samahan niyo po manalangin. Panginoon Diyos, Ikaw ay dakila, makapangyarihan, mapagpala, Lord God, at Diyos ng himala. Salamat, Lord God, sa araw na ito. May hinanda ka na namang mensahe sa iyong mga anak, sapagkat ganun lang ang pagmamahal mo sa amin, na kami ay mapabuti sa relasyon mo sa iyo, Lord God. Ibig mo magkaroon kami ng karunungan upang, Lord God, ang aming mga desisyon ay tama, manindigan sa mali, at kung ano ang tama, Lord God. Salamat, Panginoon, na sinasamahan mo kami sa tuwi akong magpapahayag ng salita, Lord God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, Lord God, na siyang maging gabay, patnubay, Lord God. Itong aming dalangin, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Basahin po natin. Sabi po sa Luke chapter 18, verse 31 to 34, sabi po rito, Jesus took the 12 aside and told them, "We are going to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. He will be delivered over to the Gentiles. They will mock him, insult him, and spit on him. They will flog him and kill him. On the third day, he will rise again." The disciples did not understand any of this. Its meaning was hidden from them, and they did not know what he was talking about. Wow! Tigil mo muna tayo at mag-isip ng ilang sandali tungkol sa ating binasa. Naunawaan niyo po ba ang binasa ko? After all, napakasimple lang naman ang mga salitang gaya ng mock, insult, spit, flog, and kill. Hahamakin, duduroan, hahagubutin, papatayin, at sa katlong araw, si Kristo ay mabubuhay. He will rise again. Amen? Lahat po tayo naintindihan natin ang ibig sabihin ni Jesus. Amen po ba? Subalit, ang 12 walang naunawaan sa kanilang narinig. Ang sabi po dito, the disciples did not understand any of this. Wow! Bakit? Bakit hindi nila makuha ang kahulugan ng sinabi ni Jesus? Why they didn't understand? Nakakapagtaka po, bakit hindi nila maintindihan ang napakasimpleng bagay na sinabi ni Jesus? Anong nangyari sa kanila? Naging mahina ba ang kanilang pangunawa sa mensahe ni Jesus? Palagay ko po, maraming dahilan kung bakit hindi nila maintindihan ang simpleng mensahe ni Jesus. Sa karanasan po natin sa buhay, may mga bagay na sa unang pagkakataon hindi po natin maunawaan. At dahil hindi po tayo gumawa ng paraan upang unawain, naging sanhi po ito ng maling desisyon na ating ginawa. At ano pong nangyari? Nagsisi tayo sapagkat kulang po tayo sa pangunawa. At ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa ating kinabukasan na naging dahilan upang hindi po natupad ang mga pangarap natin sa buhay. Amen. At kapag binalikan natin ang nakaraan, doon po natin maintindihan ang ating pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat. Sapagat ang nakaraan ay hindi na po pwedeng balikan. Alam niyo po, kapag narinig ko po yung kantang, "Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon akong dangal." Sana hindi ako nalulong sa droga. Kung sana hindi ako nabarkada. Sana hindi ako naglayas nung dinidisiplina ako ni tatay. Sana nakinig ako sa aking magulang. Di sana nakatapos ako sa aking pag-aaral. Isa pong kanta ng isang tao na binabalikan po ang kanyang nakaraan na may pagsisisi. Nagkamali siya ng desisyon ng hindi pagtapos sa pag-aaral. Di sana may maganda siyang kinabukasan na siyang magbibigay sa kanya ng
karangalan. In other words po, parang sinasabi niya, kung sana naunawaan ko ng maaga na mahalaga pala ang pag-aaral, sana di ko ginugol ang mahalagang oras na bigay sa akin ng Diyos upang mahanda ko aking sarili para guminhawa aking buhay. At nang sa gayon, magkaroon ako ng karangalan. Bilang illustration po, alam niyo po, my life is an open book. My family is open book. Hindi ko po tinatago ang aking naging buhay. Ipinagmamalaki ko po si Papay, yung father ko. Alam niyo po, hindi ko po kinahiya na siya ay hindi nakatapos ng high school. Ngunit bakit 2 beses siyang nahalal na konsyal sa aming bayan, sa aming isla? Ang tanging isu sa kanya, istanghero at napadpad lang dito sa bayan natin. Bakit natin ibubuto yan? At kung may mga kaso sa isla, siya po parati ang tinatawag upang mamagitan at ayusin ang sigalot ng magkabilang panig. Marunong po siya makipagkapwa, nabuhay ng marangal, generous sa kapwa na siyang minana namin. At nagbabasa po siya parati. At para sa akin, ang pagbabasa niya ang nagpapahiwatig na siya ay nagkamali at hindi pa huli ang lahat upang siya magkaroon ng kaalaman. Ngunit natuto po kami, 10 ng mga kapatid ko na sa kanyang pagkakamali. Nag-aral kami, nagtulungan sa gitna ng salat sa salapi. At lahat kaming 8 magkapatid ay pinagpala po na makatapos ng kolehiyo. Salamat sa Diyos sa tulong. Praise the Lord. Ang father ko po ay isang disiplinaryan. Amen. Kapag hindi mo siya sinunod, may parusa. Lahat po kaming magkapatid nakaranas ng palo sa kanya. But remember this, kapatid, minsan hindi kami nagkaroon ng kim-kim na galit. We never nurtured hatred towards our father. Sapagkat alam namin, kaya kami didisiplina niya, mahal niya kami, at ibig niya mapaayos ang aming buhay. At aking napagtanto later, sa ngayon, biblical pala po ito. Proverbs 20:15 says, basahin po natin, folly is bound upon the heart of child, but the rod of discipline will drive it far away. Wow! Likas po sa mga bata ang pagiging pilyo. Ibig sabihin ng word ito. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila ay matututo. Amen. Kapag walang disiplina, kapatid, ang bata, mapapariwara ang buhay. Lahat po tayo minsan naging batang babae at batang lalaki na dapat magkaroon ng pangunawa kung bakit may disiplinang pinairal ang ating mga magulang. Gaya ng disiplinang sa atin ng Diyos. Sa gayon, maunawaan po natin ang kahalagahan ng obedience sa ating lumikha, sa ating Diyos. Amen? Bakit tayo dinisiplina ni Diyos? Mahal niya tayo. Hindi niya para sa Kanya, kundi para sa ating kabutihan, mga kapatid. Isang tanyag na theologian, si Bill Cosby, sumulat po ng libro tungkol sa fatherhood, in which he suggested that the first parents were not Adam and Eve, but God Himself. And the first kids were Adam and Eve. Kaya nilagay ng Diyos si Adam at si Eva sa Garden of Eden upang araw-araw, tulad ng isang magulang, lagi silang mayroong parental conversation. Kausap ng Diyos bilang isang ama si Adan at si Eva bilang kanyang mga anak. Amen. At sinabi sa kanilang Diyos, alagaan nyo at patakbuhin ang garden na bigay ko sa inyo ayon sa gusto nyo. It's all yours. But there's only one thing you need to remember. Do not eat the fruit of the tree. In other words po, it gives an idea that God gives them the free will to make their own decision. Amen. At gayo po halos ng mga bata sa iba't ibang panahon,
Dali-daling nagtanong si Eva at Adan. Itinaas ang kamay at nagtanong sa ama, Ama, saan ang puno na pinagbabawal mong prutas? Ang sagot doon lang sa banda roon ng garden, mga anak. At gaya po ng maraming kabataan sa lahat ng henerasyon, kasama ng ating henerasyon. Kapatid, curious sila sa ipinagbabawal. Hindi nagtagal, hinanap nila ang puno at nalaman na lang Diyos, kinain nila ang pinagbabawal na prutas. At tinanong sila ng Diyos, bakit ginawa niyo yun? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo, huwag niyong kainin? At gaya po ng maraming kabataan, hindi lang mo kabataan, mas may adults na gaya natin, naghanap ng palusot kapag nahuli. Kasi si Eva na binigay mo sa akin, pinakain ako. Sinisip pa ang Diyos. Si Eva naman, nang kumprontahin, kasi yung ahas, tinukso ako. Tapos sasabihin natin, hindi ko nga alam kung bakit nagawa ko yun eh. Ganyan po tayo pag nahuhuli. Gumagawa ng palusot at maghahanap ng sisisihin. Kasi yung boss ko eh, hindi marunong. Kasi yung kaibigan ko eh, pinatikim ako. At kung wala nang masisisi, Diyos na ang sisisihin mo. Hindi po ba? Anong hatol ng Diyos sa kanilang ginawang pagsuway? Hindi na kayo makakatira sa garden at sinumpa sila ng Diyos. Sinumpa pati lupa at mula ngayon, mabubuhay na kayo sa sarili niyong pawis. Mga kapatid, habang ginagawa ko to, naalala ko, huwag po tayong umistambay kung saan mayroong tukso. Bakit natukso ang dalawa? Hinanap nila at doon nag-standby. Mabagsik po ang tukso. Remember. At nang sinumpa pati lupa, sabi ng Diyos, mabubuhay na kayo sa inyong sariling pawis. At dito lang sinabi ng Diyos sa kanila, be fruitful and multiply. Amen. Since Adam and Eve ay sinumpa, obviously, ang mga anak po nila kasama rin sa sumpa. Ang suggestion ni Bill Cosby sa kanyang libro, ang iniisip ng Diyos nang sabihin niya, be fruitful and multiply, sige, tingnan ko lang, ipapakita ko at iparanas ko sa inyo kung anong nararamdaman ng isang anak na kumain ng ipinagbabawal na prutas. Bibigyan ko kayo ng mga anak. In other words po, halos lahat po ng anak natin sumusuway sa utos sa pinagbabawal nating mga magulang. Sapagkat ayon sa Biblia, mga bata talaga ay mga pilyo. May kaakibat ng dahil sa sinful nature. At ano pong nararamdaman natin kapag sumusuway sa pinagbabawal nating mga magulang, kapag sinuway po ang utos natin? Hindi po ba masakit sa ating kalooban? Isang bagay na ayaw ko po, pag inutusan ko yung mga anak ko, nagdadabog. At magbubulong-bulong. Masakit. Ganyan din po ang nararaman ng Diyos. Diyos amang nasa langit, kapag sumuway ang mga tinuring niyang mga anak, na gaya po natin, nasasaktan po siya na dadis. Minsan po, bumiyahe ang anak kong si Jackie, papuntang Hong Kong, dahil sa negosyo. Ang bili niya kay Sister Linda, yung asawa ko, Mama, sabi niya, pakisilip ang mga bata habang wala ako. Nang tawagan ko Sister Linda, kumusta ang mga bata dyan? Sabi sa akin, nagsumbungan at nag-away na naman. Sabi ni Uno, yung panganay, ang tamad-tamad daw ni Soleil, yung pangalawang kapatid niya, inutusan na ikuha ng tubig sa baba, ang tagal-tagal umakyat. O bakit naman ang tagal-tagal mong umakyat, Soleil? Kasi Lola, nang makita ang pagkain sa kusina, natukso ako, bigla akong nagutom, kaya kumain muna ako. Di ba't kakakain mo lang ng tanghalian? Kumain ka na naman. Taba-taba po, may natutokso pagkain.
Maya-maya, biglang dumating si Sister Linda sa bahay. O, anong nangyari? Di ba sabi ko siya, tawagan mo at susunduin kita? Ay, nako Lito, ibig ko muna magpahinga sa pag-alaga. Hindi ko alam mga kapatid kung gaano kahirap ang problema kung marami kang anak, halimbawa 8 o 10 sa panahon ngayon. Amen? Kung paano mo madisiplina sapagkat likas sa bata ang pagsuway sa magulang, nakasulat po sa salita ng Diyos. Sa ating binasa po, hindi nagkaroon ng pag-unawa ang mga disipulo sa simula ng mensahe ni Jesus. Para silang mga maliliit na bata na maaring hindi pa sila handa matuto. But there is another way, though, to explain why they didn't understand. At sa 1 Corinthians 2:8 pala, sabi po rito, none of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. Wow! Ang ibig kong sabihin, kapatid, ng binasa po natin, kung ang mga namumuno ng gobernador, sina Pilato, sina Caiphas, mga saserdote at miyembro ng Sanhedrin, mga senador sa ating panahon, at mga Roman soldiers ay alam nila kung sino si Jesus, if they understood who Jesus was, they would not have crucified the Lord of glory. Amen. Kung alam lang nila, hindi na gagawin yun. When Paul refers to the sacrifice of Jesus upon the cross, he called it a mystery. Amen. The word mystery that he uses is a Greek word for military strategy that is kept from the enemy. Kadalasan po, ang success ng military operation ay depende sa lihim, sa pagsikreto ng operasyon, na maski po yung mga ibang nasa position ng command were not told the secret strategy hanggang sa huling minuto. Sapagat kapag nalaman ng kalaban ang kanilang misyon, hindi po sila magiging matagumpay sa kaaway. Amen. Now, kung alam ni Satanas kung anong lihim na strategy at plano ng Diyos, baka hindi naging matagumpay na magkaroon kay kaligtasan. Kung kaya't lahat po yan nilihim ng Diyos. Amen. Sa bundok ng Kalbaryo, habang binabaon nila ang pako sa kamay ni Jesus, namimilipit siya sa sakit at ang dugo ay nagsimulang tumulo sa lupa hanggang bawian siya ng hininga. 3 araw ang lumipas, mga kapatid, na para bagang napakatagal ang takbo ng oras. Ako po ay naniniwala na sa 3 araw, ang mga ibon ay ayaw humuli. Ang araw ay ayaw lumitaw sa kalangitan. Nakikiramay po sa nangyari. At sa 3 araw na yon, ang mga demonyo sa impyerno ay nagdiriwang. At si Satanas at ng pwersa, lahat ng pwersa ng kadiliman, nag-celebrate. Akala po nila panalo sa laban. Sa 3 araw na yon, ang mga Jewish leaders at Roman officials na nagpapako kay Jesus ay nagbatian. Akala nila katalinuhan ang kanilang ginawa kay Kristo. Ngunit, sa 3 araw, gaya po ng pangako ni Kristo sa kanilang disipulo, habang pumapasok sila sa Galilee, na hindi nila maunawaan na siya'y muling nabuhay. Kapatid, ang Diyos ay nagsuko ng mga anghel at ang mabigat na bato sa libigan ni Kristo ay nabuksan. At nakita ng mga disipulo that the tomb was empty. Why? Jesus has risen. Praise the Lord. Wala na si Kristo sapagkat nabuhay na siyang muli. Jesus conquered death. Hallelujah. At gaya po nangyayari kay Kristo, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod ay magkakaroon din ng pagkabuhay, maski po tayo ay mamatay. Praise the Lord. Pagkatapos ng 3 araw, nang si Jesus ay nabuhay, saka lamang na pagtanto ni Satanas at pwersa ng kadiliman at mga Jewish leaders, mga Roman officials na nagpapako kay Kristo, na sila po ay nakagawa ng malaking pagkakamali. In fact, lahat ng kanilang ginawa ay isang patibong ng Diyos upang sila ay maging instrumento ayon sa plano ng Diyos. Sapagkat
Satan did exactly what God expected him to do. Pinapako niya ang Lord of Glory sa cross. At ngayon, ang lahat ng makasalanan na dating kampo ni Satanas ay nagkaroon ng pagtubos at kaligtasan. Praise the Lord. Sa kamatayan ni Jesus, pinalaya na po tayo sa kasalanan. Ikaw at ako, lahat po tayo pinalaya sa pagiging kampo ng kasalanan. Ito po ang mensaheng binitawan ni Jesus sa mga disipulo ahead of time. Ngunit lumagpas po sa kanilang mga ulo at di nila maintindihan. Amen. How about us today? Do we understand? 1 Corinthians 1:18 says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are saved, it is the power of God." Praise the Lord. Sa mga walang Kristo, ang katuruan sa cross ay isang kalokohan, isang kahangalan, walang saysay, at hindi po nila maunawaan na ang isang Diyos na makapangyarihan ay makakaranas muna ng kamatayan na sa kanilang pananaw, isang kahinaan. Marami pong nagsasabi niyan. Aware tayo dyan. Ngunit, pagkatapos na muling pagkabuhay, nabuksan ang mga mata ng mga disipulo at kanilang napagtagni-tagni na parang isang puzzle ang lahat ng pangyayari at sa kauna-unahang pagkakataon naintindihan nila ang sinabing turo sa kanila Jesus na minsan sa simula hindi nila maintindihan at lumagpas sa kanilang ulo. Ganito rin po ba ang nangyari sa ating pananaw? Ganito rin po ang nangyari sa ating pananaw nang kasihan tayo ng banal na espiritu. Bunsod sa pagsuko ng ating buhay kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Bigla na lamang ang mga bagay na sa ating pananaw ay dati walang saysay, walang kabuluhan, bigla na lang nagkaroon ng katuturan ang lahat. Dati po ang pananaw natin na kahinaan, ngayon isa pala itong kapangyarihan at kalakasan. Kapangyarihan na kaya pong baguhin kung paano tayo mag-isip at baguhin ang ating pananaw. Baguhin kung paano po tayo kumilos nang sa gayon magkaroon pagbabago ang ating mga likong landas. Kapangyarihan upang mapaglabanan ang kasalanan, mapagtagampayan ang mga tukso. Power to give us victory over alcoholism or drug abuse. Ito po ang kapangyarihan na pwedeng ayusin ang nasirang pamilya, pagsamahin muli ang naghiwalay na mga anak sa magulang, at buuin ang isang modelong pamilya. Ito po ang kapangyarihan na hindi nakikita at nararanasan ng mga hiwalay pa kay Kristo at hindi pa suko ang buhay sa Kanya. Kung kaya't bilang mananampalataya, it is our inherent responsibility to share the Word of God, the love of Christ, to people that you know well. Amen? At bilang Kristiyano po, hindi na po tayo dapat mabuhay ng talunan ng mundo. Victory has been won by the blood of the Lamb, shed on the cross of Calvary. Amen po ba? Sa kabilang dako, aminin po natin, let's face it, there are some things about His crucifixion that we never be able to understand this side of heaven. Marami pong bagay na sa pagkapako ni Kristo sa krus na we'll never be able to understand. Una, we'll never understand the misery that Jesus experienced on the cross. Hindi po natin maintindihan ang misery and suffering, kapighatian at paghirap sa kanyang dinanas sa pagkapako. Alam niyo po, lahat po tayo takot sa kamatayan. Amen. Gagawin natin lahat ng paraan upang humaba at buhay at huwag mamatay. At nang nagpapahina sa atin ay ang burden of sin, mga kasalanan natin ginawa. Ngunit lahat po ng burden ng sin in every generation, inako na po ni Jesus. Amen. Number 2,
will never know the loneliness that Jesus experienced as He hung, rejected on the cross, dying for our sins. Hindi po natin malalaman yan. Number 3, will never know and understand what's happening in heaven while Jesus is slowly dying on the cross. Alam niyo po, sa tuwing mababasa po natin yung salitang, my God, why hast thou forsaken me? Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito po ay isang misteryo na hindi natin kayang liripin o maintindihan. Paano ang isang Diyos kayang pabayaan ang kanyang sarili? How can God forsake Himself? How can an immortal God become mortal and die? How can a spiritual God become flesh and live with us? Kung tatanungin niyo po ako, maski yung pagpapatawad natin kasalanan, hindi natin pa alam kung paano. Amen? Kung tatanungin po niyo ako sa mga lahat ng misteryong ito, hindi ko po alam ang kasagutan. Hindi ko alam. At kailanman, hindi natin malalaman. Ngunit darating ang isang araw, mga kapatid, pagbukas ng ating mata, kung saan nasa ibang lugar na tayo, sa lugar na ibang-iba sa ating kinagistan sa mundo. Amen? It will be a resurrection day. Praise the Lord. Bigla na lang po, lahat ng misteryo magkakaroon ng kaliwanagan. Kaya huwag na po nating pag-atsayahan na maintindihan at unawain ang mga bagay na misteryo sapagkat kailanman hindi po natin ito maintindihan. Pero may kasagutan po to. Basahin po natin. Deuteronomy 29:29. Basahin ko po. Sabi po rito, the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. Wow! Sa talata pong ito, nagpapahiwata na sadyang may mga bagay na misteryo na inilihim sa atin ng Diyos sapagkat hindi talaga para sa atin yan, dapat nating pagtuunan ng pansin. Sa ngayon, huwag na po nating pag-asayahan ng oras at pag-aralan, alamin at unawain. Sapagkat ang mga misteryo po ito na binanggit sadyang hindi sa atin at para sa Diyos lamang. Amen. Kung ang mga revealed word, mga salitang ito na nandito na ipahayag na dapat natin pag-aralan, hindi pa natin nabibigyan ng pansin, na talagang nilaan na sadyang para sa atin hanggang sa mga sunod na generasyon. At ito'y nakasulat. Ano pong dahilan na pag-aksaya ng panahon ang mga misteryo na para lamang sa Diyos? Sa ngayon, ang naintindihan lang po natin, mayroong isang nagsakripisyo para sa kapatawaran at kaligtasan nating lahat. At may isa lang pong paraan, may isa lamang daan sa kaligtasan. At ito po ay naging posible sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagsikripisyo, namatay para sa iyo, para sa akin, para po sa atin lahat. And that's all that matters. Para po sa akin, yan ang pinakamahalaga na aking pinanghahawakan. Si Kristo na nabuhay, nagsakripisyo upang ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan at makasama natin siya pagdating ng panahon sa kanyang palasyo. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat Lord na minsan pa Lord God, ipinahiwatig mo sa amin, Panginoon, ang iyong kamanga-mangang pag-ibig. Ikaw na walang kasalanan ay naging kasalanan upang ang iyong mga taong pinili na gaya namin, Lord God, ay, Lord God, mawala sa kuko ng kasalanan, sa kuko, Lord God, ng kadiliman, Lord God. At Lord, salamat sa mensaheng ito na siyang papatunay, Panginoon, na kailanman, Lord God, lahat ng ginawa mo para sa aming kabutihan, Lord God. Hindi namin maintindihan ang iba. Ngunit, Panginoon, hindi kami nag-alala sapagkat ang alam namin,
may isang nagsakripisyo, ibinigay ang buhay, nang sa gayon kami ay magkaroon ng buhay, everlasting life, Lord God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Even sa ngayon, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kami na pinuprotektahan, Lord God, sa lahat ng sakit, sa lahat ng virus dahil sa pandemic, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, na binibigyan mo kami provision in spite, Lord God, na ang economy ay buwabagsak. Ang iyong mga anak, Lord God, pinagpapala mo, Panginoon. At kung kami may sakit na bilang yung anak, tinutugon mo, Panginoon, lahat ng aming panalangin upang kami ay pagalingin mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito, Lord God. Salamat din sa kapayapaan na sa gitna, Lord God, ng pandemic. Payapa ang aming puso, Panginoon, sapagkat ang kapayapaan na ito ay galing lamang sa iyo. Ikaw lang kayang magbigay at hindi kayang agawin ng mundo sa amin, Lord God. Lord, hinihiling ko, Lord God, na patuloy mong pagpapalain lahat ng nanonood, lahat ng iyong mga anak sa mensaheng ito, sapagkat ikaw ang Diyos na mapagpala, Lord God. Ito ang aming dalangin in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and Amen. Praise the Lord.